So, mga anak ng Diyos, tayo ay nasa panahon na ng napakalapit na pag-agaw. Tinawag siyang hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga katotot. Pag sinabing ina, meron bang ina na dalaga? Siguro dalagang ina, pero may anak siya, di ba? May anak siya, ibig sabihin may anak siya. At sino ang kanyang mga anak? Kung siya ay simbahan, ang anak din niya ay mga simbahan, mga kapatid. At siya ay tinawag na ina ng mga patotot. Ibig sabihin, yung anak niya, mga patotot din. Bakit tinawag na patotot? Sapagkat nagsasabi sa Kristiyano, pero siya ay namumuhay ng ayon sa gawa ng dyablo. Ayon sa gawa ng kaaway, mga kapatid. Yan ang kanyang buhay at ganun din ang kanyang mga anak. Nagsasabi, asawa nila si Kristo, pero asawa din nila ang demonyo. At ito ay makikita sa kanilang mga pamumuhay. Medyo dinali ko ngayon Jehovah mga buddies sa amin eh. Ay ka mo, sa inyo ba bawal ang alak? Oo, bawal sa amin ang alak. Eh, lahat na nakilala kong Jehovah eh, lasenggero ka ako. Tahimik eh. Wala pa ako nakitang Jehovah na hindi lasenggero. Pagka ulit kami nagkasalubong, didiretsuhin ko na, wala ni isa mang Jehovah Witnesses ang pupunta sa langit, lahat sa impyerno ang punta. Kung hindi sinungaling, mapanglait, mapanghamak ng kapwa, di ba? Eh sabi ng Proverbs, ang tapat na saksi, hindi nagbubulaan. One time, nandito pa ako nakatira, palipat na kami ng bahay, may dalawang Jehovah Witnesses pumasok ng bahay. Sabi ko kay Sister Biling, wag niyo papasukin yan, Jehovah Witnesses yan. Tinanong ko pumili. Tinanong ko ngayon, Jehovah Witnesses ko ba kayo? Ay hindi, pabahay to. Pabahay daw. Eh, sabi ko tamang-tama, nag-ahalap ako ng bahay, baka pwede bang halong dyan. Pero pinapasok namin. Maya-maya, usap sila Sister Biling. Alam niyo ba, tingnan to. Tapos, naglabas ng Biblia, sabi sa Isaiah, magsatayo ng bahay, sila ka. Aba, sabi, talagang nireview ko. Mga sinungaling kayo. Mandaraya. Mga deceiver. Sabi ko sa iyo, tinanong kita kung Jehovah ka, sabi mo hindi. Eh, Jehovah ka pala eh. Aba, talagang naligo ng sigaw ko sa bahay. Napakasinungaling ng mga Jehovah Witnesses. Hindi si Jehovah, mga kapatid, no? Yung mga nagsasabing Jehovah Witnesses. Ang tapat na saksi ay hindi nagsisinungaling. One time, isang Jehovah lalaki kausap ni Brother James, no? Brother James, di ba? Sabi niya, yung pastor niyo kilala ko eh. Para lang makipag-usap si Brother James, kilala daw niya ako. Maya nakita ko si Brother James sa kay Jehovah na yon, witnesses, nag-uusap sa bahay. Sabi ba kung kinausap yun? Eh, kilala ka daw niya. Ngayon ko nga lang nakita yan eh. Ngayon ko nga lang nakita yan, kilala ako. Napakasinungaling na mga witnesses na yan, mga kapatid. Kaya, pag yan ay pumunta sa inyong mga tahanan, huwag niyong papapasukin. Sabi ko nga sa kausap ko, pag may mga Jehovah Witnesses, hindi ko pinapasok ng bahay. Dahil, magaling lang sila, mapalad ang mga amo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Walang rapture sa kanila eh. Walang rapture. Tama naman sa kanila yun eh. Hindi talaga sila malarapture. Mamanahin daw nila ang lupa. Pero subukan mong sawayin mo sila. Unahin mo mga aral na mali. Wala na yung pagkaamo. Manggagalaitin na sa'yo. At bigla kang lalayasan. At kung sa buhay lang na ito, tayo magsiasa kay Kristo, tayo ang kahabag-habag na tao. Mali interpretation nila, mga kapatid. Kaya daw kay Jehovah na tayo. Alam niyo ba, mga anak ng Diyos, ang pangalan ng Diyos sa Old Testament ay Jehovah.
but in the New Testament ay Jesus Christ. Yahweh. Jesus Christ ay Hebrew word ay Yeshua. Yeshua, Yahweh the Savior. Yahweh the Savior. Yun ang ibig sabihin ng Yeshua. Yahweh the Savior. Sa ating panahon, mga kapatid, ay punong-puno ng kalikuan sa ating panahon. Nagsasabing Kristiyano, pero mga patotop. May mga aral sila ng demonyo, mga kapatid. Mga kasuklam-suklam. Yan ang maraming simbahan sa ating panahon, mga kapatid. At sila ay mga anak din. Yung mga anak, malapit na magsalubong mamaya sa December. Magkakaroling yan, mag-aagawan ng bahay. Yung Baptist, Methodist, Pentecostal, di ba? Magkakaroling yan sa December. Nagkaganunan yung mga magnanay. Dati nangangaroling lang, Katoliko. Ngayon, hindi lang Katoliko nangangaroling ngayon. Marami na silang kasosyo ngayon sa negosyo pag December. Dahil pati mga born again Christian, yung mga anak nila, nagkakaroling na rin. Di ba? Magnanay kasi. Kung may piyesta ang nanay, may piyesta na rin ang anak. Di ba? Sino ang endorse niyan? Si Ed Lapis. Narinig yan mismo sa radyo. Kung may piyesta raw sa Katoliko, dapat may piyesta rin sa mga born again. Saan ba nagsimula ang piyesta? Nang si Nimrod ay masumpungan na mayroong Diyos-Diyosan, pinalayas siya na Shem, at tumakbo si Nimrod, dala-dala ang Diyos-Diyosan. Umiiyak si Nimrod. Pagkatapos ay si Nimrod ay pinaghati-hati ang katawan, pinagputol-putol ang katawan, at itinapon sa iba't bahagi ang kanyang katawan, at ang naiwang buo lang na bahagi ng katawan niya, yung penis, yung kanyang ari, na ginawa naman kayong simbolo ng mga primason, yung palos. Ganyan ang simbolo, mga kapatid. Palos, di ba? At marami yan, nandoon yan sa St. Peter Basilica. Di ba yung St. Peter Basilica? Sa gitna may nakatayo doon. Yan ay simbolo ni Nimrod. Sa Bigan meron, sa Manila meron, sa Cebu meron. Neto. Sa Amerika maraming obelisk, ang tawag yung obelisk. Maraming obelisk sa Amerika, pero ang pinakamalaking obelisk sa buong mundo ay nasa tapat ng Washington, D.C. Sa tinutuluyan ng Pangulo ng Amerika. Na ang taas niya ay 555 feet. Pero below, ang ilalim niya ay 100 feet. 111 feet. Ang total ay 666. So, nung si Nimrod ay tumatakbo, tinago ang Diyos-Diyosan, ginawa itong festival, mga kapatid, ng mga sa Mexico, sa Europa, ginawa itong festival. Ang unang bahagi ng festival ay nag-iiyakan sila in commemoration ng pagtakas ni Nimrod kasama ang rebulto, at bandang muli, nagsisigawan sila bigla. Bakit? Sapagkat naitakas ang kailang Diyos-Diyosan. Umiiyak siya sa unang bahagi ng festival, yung procession. Dahil pinalayas daw si Nimrod. O bilang pag-alaala ng pagpapalayas kay Nimrod dahil siya ay nasumpungan na may rebulto. Sa unang bahagi ng festival ng procession, umiiyak sila. Pero sa huling bahagi, nagpisigawan sila. Bakit? Sapagkat yung rebulto ay naitakas daw ni Nimrod. Wala tayong kamalay-malay, ang mga festival na yan, ang mga piyesta na yan, ay mga satanic. Diba? Mga satanic, mga kapatid.